Sa video na 'to tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng online course gamit si Systematico. Tara, nandito tayo ngayon sa Systematico dashboard 'no, and dito sa assets, punta kayo sa assets and courses. And siguro naman meron na kayo yun 'no, yung mga outlines nyo and yung mga copies na gusto nyong ilagay. So by this time siguro alam nyo na. But if later on you found na hindi nyo pa alam kung ano yung mga ilalagay nyo, siguro magagawa ko ng another video. But for this video, I assume na alam nyo na kung ano yung gagawin ninyong course. So, punta tayo sa assets, courses, and click nyo lang po yung add a new course. I-explain ko sa inyo yung step by step na dadaanan nyo kapag bago pa lang kayo dito and kung ano yung mga kailangan nyong ilagay. So, sa add a new course, dito sa name, ilagay nyo lang po yung pangalan ng course na gusto nyong ilagay. For example, sa akin, lagay ko na lang dito online course para generic lang. Since sample lang naman siya. Teka. Yan. And dito sa URL path po, i-click nyo po yung, kung may mga makita kayong question na ganito, nakikita nyo yung ganyan, i-click nyo lang po yan tapos basahin nyo para maintindihan nyo kung about saan yon. Yan. So, self-explanatory naman siya. So, ito pong URL path, sabi niya, URL consists of two parts. The URL base, ito po yung URL base, yung nandyan. And ito naman po yung URL path, ito ilalagay natin dito kung about saan yung course mo. Sabi niya, example, the path is the name of the specific website. Ito yung website. And then, example, dashboard, ganyan, or course, ganyan. Since may course na dito, no, ilagay na lang natin dito siguro yung about saan yung online course mo. For example, Facebook ad, ganyan, training. Dito pala, dapat wala siyang space. Instead of space, ilagay mo po dash. Yung ganyan, no? Yan. And then, pag gusto mo i-click yung buong link na ito, kasama na ito, URL path, kasama to. Kasi pag highlight mo na ganyan, hindi mo ma-highlight eh. Click mo lang to, oh. Click mo to. Then, kung mag-open ka ng panibagong tab, and i-paste natin yung link doon sa taas. Ito po yung magiging URL. Pero sa ngayon, wala pa yung laman. Ganyan pa lang yun. Wala pang laman yan. So later on, magkakamaano natin. And then dito po, pili ka ng themes. Almost pare-parehas lang naman siya. Ang pinagkaiba lang yung color. So pili na lang natin tong una. Then click natin save. And later on pala, sa Systematico, meron kang free na domain. Ito oh, yung nandito. Later on, pwede kang mag-add ng sarili mong domain para hindi naka-angkla sa Systematico. Kunwari, facebookadbychester.com o kaya kung ano yung gusto mong domain na ilagay later on. Yan. Pero sa ngayon, kahit yung free lang muna ang gamitin mo. Then click mo yung save. Sabi niya, plan does not allow you to create more courses. Kasi isang course na to dito. So, delete muna natin to. By the way guys, yung ano nito, meron kang free account at saka pwede kang mag-upgrade kung gusto mong gusto mong gamitin pa ng mas madami pa. Kasi ito, sa mini course, isa lang yung pwede mong gawing mini course. I-delete ko na yung isa na ginawa kong sample last time. Yan. Add a new course ulit. Ilagay natin Facebook add course. And then, kopyahin natin to. Palitan natin yung space ng dash. Ganyan. And click natin save. Value is not valid, sabi niya. Bawal pala na may capital letter. So, wala dapat capital letter. Yan. C. Then save. Yun, tinanggap na niya. Then dito, makikita nyo dito yung status. Importante po to ha. Baka mamaya, na-publish ko na, bakit walang nag-appear? Kasi naka-inactive siya. Later on, para i-activate ninyo, i-hover nyo yung tatlong dots dito and click nyo yung activate. Pero since hindi pa natin nagagawa, click muna natin to para ma-set up natin. Yan. Then dito may makikita kayo add module. Makikita nyo din po sa taas students, view and customize theme and settings. Pag-uusapan natin yan later.
click natin yung add module. Yan. Lagyan natin dito yung first module mo. Pwede mong lagyan ng title yung module. Pwede rin na module 1 lang. So, module 1. Module 1. Tapos yung title. Or title agad. Ganun. Depende sa inyo kung anong gusto nyong title sa module nyo. And then, click natin save. Yan. So, sa Systematigo kasi, yung yung module kasi para siyang chapter, 'di ba? Under the module may mga lectures or lessons. Doon mo i-upload yung yung lesson mo. Ang purpose nito, yung module, para siyang folders para hindi naghalo-halo lahat ng ng lessons mo. So, for example, so sa module 1 mo is about introduction. And then module 2 mo is about basic ng Facebook ads. Tapos module 3 yung advanced ng Facebook ads. Mga ganun ba? So ganun. So gagawin natin, gagawa na tayo ng different modules. Module 2, lagay na natin module 2 title. And then module 3 title ulit. Save. So yan. So may tatlong modules na tayo. Ngayon magdadagdag na tayo ng mga lectures for each module. So sa lecture, add lecture. And ilagay mo yung title ng lecture mo. So lesson 1. And ano yung delay? Yung delay po, pwede mo kasi siyang ang tatawag nila doon na na parang drip feed. Ang ibig sabihin niyan, once na nag-enroll sila, maa-access ba nila itong lesson na to agad-agad? So, kung agad-agad, 0 ang lagay natin sa delay. Kung gusto mo naman na 1 day after pa, kinabukasan pa, then 1. Kung after 7 days pa, then 7 ang ilagay mo. Yun po yung delay na sinasabi. Anong purpose nito? Ang purpose nito, para kung gusto mo kunwari na isang lesson lang sa isang araw sila ang maa-access nila at maa-unlock yung lesson na yon the next day pa para isa-isang lesson lang, then pwede mong gawin to. So, kada lesson, lagyan mo ng 1. Ganon. O sa first lesson, 0 para ma-access nila agad-agad. Ganon po. And then, meron dito sa baba, enable comments. I-check nyo to para makapag-comment po sila doon sa lesson. So, pwede silang magtanong, pwede silang magbigay ng mga suggestions, mga ganon. And pili ka ng template. Meron ditong 3 template. So, pili ka lang dyan kung anong gusto mo and then click save. Yan. And then, don't forget po na click yung lesson para may edit. Yan. Edit. I-edit mo po to. Pwede mong i-delete. Ito may video na. So, i-delete natin lahat para alam nyo kung paano gumagana yung pag-a-add ng mga elements. Ito po, paglalagay ng elements po, para ka lang, no code po siya. So, drag and drop. Ibig sabihin, lalagay mo lang kung ano yung mga gusto mong ilagay. Teka, kahit wag na natin anuhin to. Kunwari kung video, lesson, tsaka mga ganyan, no? Palitan mo lang tong image na to. Kung gusto mong palitan, click mo yung image. And then dito po sa baba, pwede ka mag-upload. So, click mo lang tong upload icon na to. Yan. And then, click mo yung upload. I-upload mo pwedeng yung logo mo, ang ilagay mo dyan, or yung picture mo, ganyan. And dito, yung text na to, i-double click mo lang, i-highlight mo ganyan, o kaya delete mo, at palitan mo ng pangalan ng lesson. Lesson 1. Or yung title ng lesson. Introduction to FB ads. Ganon. Tapos yung lesson 1, ganon. Okay na din yan. Tapos, ano yung other ano. Pwede mong i-delete kung ano kung meron kang hindi gusto na element yan. Okay, ito i-delete natin. Yan. Delete na natin na ganyan para ganyan lang siya. Yan. Tapos ito naman, yung video, pwede ka mag-add ng video. Click mo lang to, video icon na to, kung ito yung napili mo na template. And then dito po, sa video type sa left side, merong direct link, custom embed, or upload file. Pag direct link po, pwede mong i-upload yung YouTube, ilagay yung YouTube link.
na in-upload mo sa YouTube. Pwede mong i-upload kay YouTube as private or 'yon, tapos ilagay mo yung link dito. Tapos autoplay o off, pwede mong i-on, controls on para 'pag naka-on yung controls, ibig sabihin pwede lang i-fast forward yung video or pumunta sa specific part ng video. Pero kapagka naka-off po 'yan, yung controls, ibig sabihin hindi nila mai-skip. Hindi, wala yung navigation bar, yung ano, yung 'pag, pupunta sila sa specific part ng video. Aspect ratio, ito piliin mo lang kung ano yung aspect ratio ng video mo. And eto mga settings, mga simple lang 'yan. Puwede niyong ano, kung gusto mo na may shadow, hard shadow, ganyan, may mag-a-appear na shadow po doon, maliit lang kung mapapansin niyo, 'yan. And kung gusto mo na may border, ganyan, lagyan mo ng border na ganyan. Corner radius pala yung medyo ano siya, yung hindi cornered, para siyang ano. Tapos meron din dito yung ano, style, solid. Kung gusto mo na mas malaki yung border niya, ganyan, oh. Yan. Tapos yung spacing po, ito importante yung spacing, size and position. Ito po yung size and position. Uh, Pag dinagdagan mo ito, kunwari ito, papaba. Kita ko sa inyo. Ito, medyo masyadong malapit. Kung gusto mong medyo layuan yung space nito doon, ito po, spacing sa baba. Makikita mo yung line sa baba. Yan, no? Habang dinadagdagan mo, nagmo-move din 'to. Kung papalitan ko 'to ng 100, magmo-move din siya pababa. 'Pag 0, walang space, gano'n. Madikit na dikit. Ganyan po. In every element, ganyan po yung pag-ano niya. And then dito po, item visible on desktop or mobile. Kung gusto mo na sa desktop lang siya at wala sa mobile, click mo tong mobile, mawawala siya. Or kung gusto mong sa mobile lang, wala sa desktop, yan, nawala po siya. At dito po pala sa taas, preview, mobile view. Yan, o. Para makita mo kung ano yung preview niya sa mobile view. And don't forget to save para po ma-save yung progress po natin. Yan. And then kung gusto mo pa, yan, edit mo lang yung mga yan, yung picture. Pwede mong i-delete kung meron kang hindi kailangan. Kung gusto mo magdagdag ng elements, dito po sa left side, merong elements, merong blocks. Ang elements po, ito yung mga text, headline, kunwari text, i-drag and drop mo lang po yan kung saan mo gustong ilagay. Yan. O kaya click mo lang yan, mag-a-appear sa pinakababa. Yan. And pwede rin pong bulleted list or button, ganyan. Lagay mo yung button doon. Yan. Meron din pong iba't iba. Image, video, audio. Kung podcast or audio lang na nagtuturo ka, pwede po ilan, no? Tapos i-upload mo yung audio. Click mo lang po yan, settings. I-upload mo po yung upload audio file. Yan. Ganyan. Ano pa yung mga pwedeng idagdag na elements? Carousel. Pag carousel naman po, mga pictures. Ilagay mo lang dito yung mga pictures na pwede mong ilagay. Another social share button. Sa X lang yan. Hindi, wala sa Facebook. Countdown. Kung gusto mong, kunwari, yung lesson na yun is limited access lang. Pwede ka maglagay ng countdown. I-click mo lang yung countdown at i-click mo yung settings. Yung settings na to, settings. Tapos nandyan na po yung pwede mong gawin. Delay, daily, kunwari, fixed time and date, hanggang sa ganitong date lang siya, accessible, ganun. And ano pa, yung other elements na pwede mong idagdag. Yan. Menu, horizontal line, table of contents, mga ganun. FAQ, kung gusto mo maglagay ng frequently asked questions about sa lesson na yan. So yan. So ilagay mo lang dito, click mo yan at lagay mo dito yung mga questions and do yung answer. And meron pa, isang importante. Dito, instead of element, meron din tayong blocks dito. Makikita nyo sa left side, blocks. Ang blocks naman, group of elements na siya na naka-form na siya into parang blocks at designed na po siya. So example, opt-in forms, yan, blocks ang tawag niyan. Gano'n na siya, para siyang designed na siya. Ipakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya. So click natin to para ma-add sa pinakababa. Ito po yung buong block na nadagdag. Ibig sabihin, so hindi mo na siya manual na magdadagdag ng
naka-design na kasi siya may picture na, papalitan mo na lang yung picture, ganyan. Meron din pong iba dito, merong features. Yan. So, anong gamit nito? Bakit may mga ganito sa course? Kasi, pwede mo siyang magamit to design your course, hindi siya boring. Kunwari, kung meron kang mga additional details doon, o kaya may pinopromote ka kunwari, na upsell mo, yun, gamitin mo. Yan. So, pwede mong gamitin tong mga to. Yan, merong page footers, team presentation, yan, yung teams, kung marami kayo, ganyan, kung o about sa'yo, ganun. Meron pang pricing plans. Ang pricing plans, kung gusto mo, kung kunwari, binigay mo as free yung, yung lessons mo, yung first 3 lessons mo, tapos para ma-access nila yung next lesson, kailangan nila na magbayad ng subscription or nung one-time pay, ganun. So, ilagay mo yung pricing plan mo doon sa after ng last lesson na free na ma-access nila. Ganon. So, napakamarami pong pwede mong magawa dito. Testimonials and many more. Yan. So, ganyan yun po yung paggawa ng lesson. Then, pag natapos mo na, click mo yung save. And don't forget na tignan mo po kung paano yung itsura niya sa mobile. Kasi iba yung sa desktop, iba yung sa mobile dito sa taas. Yan. And preview, ito po yung preview niya. Pag gusto mong i-preview, sa desktop naman po siya. Yan. Yan po yung preview. Okay? And then click natin yung exit. Yan. So ito yung first na ginawa natin, no? Don't forget na i-activate siya kasi naka-inactive pa siya ngayon, no? Dito po sa right side, yung tatlong dots doon, i-hover mo po and click activate and confirm. Ngayon, isa-isahin natin yung mga settings dito, ha. Ito, So, kung gusto mong i-edit, i-edit mo. Kung gusto mong tignan lang, view. Kung settings, tignan natin yung settings. Kung gusto mong palitan yung pangalan. Kung gusto mong palitan yung delay. Kung gusto mo na after 1 day pa or kung gusto mong i-enable or disable yung comments. Click save. And yung iba pa, kung gusto mo mag-create ng assignment, ito pa yung isang magandang feature nito. Pwede kang mag-create ng assignment at gagawa yung mga students mo ng assignment. So, create tayo ng assignment. Create. Yan. And, lagyan mo ng title. Lesson, kunwari lang ha. Assignment 1. Number 1. For lesson 1. Assignment number 1. And then, dito mo ilagay yung instructions. 1, 2, 3, ganyan. Ganyan. And then, dito sa baba, merong requirement. Pwede mo siyang gawing mandatory to unlock the next lecture. Ibig sabihin, kapag hindi nila nagawa yung assignment nila sa lesson 1, hindi sila makakapunta sa lesson 2. Ganon. So, click natin yan para tapusin nila yung assignment. Then, sa assignment status naman, kailangan mong i-activate. Pag naka-inactivate to, pag naka-left yung niya na gray na ganyan, hindi makikita ng student. So, kailangan natin i-activate yung assignment. Then, click natin yung save. Yan. Yan. So, makikita nyo po dito, meron na siyang parang dito, icon ng assignment to. Activated assignment, sabi niya. Then, click mo po dito ulit. Settings ulit. Ay, hindi. So, tapos na tayo sa assignment. Create a drip access email. Ano naman to? Click nyo yung question icon doon. Sabi niya, this email will be sent to your students once they receive access to a lecture. Only applicable to students with drip access. Ito, kapag kang nilagay mo dito sa settings at dito sa delay, kung nilagay mo dyan 1, so ibig sabihin, ma-access pa nila yan after 1 day. Kunwari, kung natapos nila yung lesson 1, kung nilagay mo na 1 dyan sa delay sa lesson 2, after nilang matapos yung lesson 1, 1 day pa. After na-activate pala yung lesson 1, 1 day pa after nila ma-activate yung lesson 2. Ano yung gamit nitong create a drip access email? Pagka na-activate na yung lesson na naka-drip, yung lesson 2 kunwari,
magkaka-receive sila ng email na activated na yung next lesson. Gano'n siya. And then, kung gusto mong i-duplicate, ito din ang ginagawa ko na technique, na pagka yung lessons is pare-parehas naman ng format. Fino-format ko na yung lesson 1, tapos dinuduplicate ko para yung lesson 2 i-edit ko na lang. So, ganito gawin natin. Duplicate, confirm. So, ito na yung na-duplicate, no? I-edit ko lang yan. Edit. And papalitan ko na lang po yung pangalan and then yung lesson 2. Yan. And then yung video and yung mga details dito sa baba papalitan ko na lang. Then click save and exit. And dito hindi pa napalitan yung title, so click i-hover po natin yan, click natin yung settings. Papalitan po natin to ng lesson 2. Yan. And then click save. Yan. And activate. And do it for the next lessons. So, wala pang assignment to. Hindi na duplicate yung assignment. So, create ulit tayo ng assignment. Edit assignment. At kailangan pong i-activate. Palitan mo yung assignment. I-activate assignment number 2. And i-activate po natin. And click save. Yan. Tapos po, ang susunod, yan. Kunwari, tapos na natin module 1. Gusto mo pumunta sa module 2. So, i-duplicate natin to. Confirm. Tapos dito po, pag hinover mo po yung mouse mo dito sa sa lesson na 'yan, may makikita kang yung tatlong arrow na 'yan, no. Yung parang arrow na cross na may 4 directions. Yan ibig sabihin, pwede mo siyang i-drag. So, i-drag natin siya pababa dito sa module 2. And then release. Kita mo? And ganun ulit yung gawin mo. Settings, palitan mo yung yung lesson number. Pwede kang mag-start ng lesson 1 ulit kasi module 2 ka na, or yung iba ginagawa nila, tinutuloy na yung lesson number. So, tuloy-tuloy, lesson 3. Ganyan. Para may continuation. So, natapos ng lesson 2 sa module 1, then module 2, lesson 3. And edit para ma-edit mo yung mga dito, lesson. Gawin mong lesson 3. Then save. Tapos exit. Yan. And then, click natin yung module 2 para mag-appear. And click activate, confirm. Yan. And lagay ulit natin yung assignment. Ganun lang po, ituloy-tuloy nyo hanggang sa matapos nyo yung lahat ng modules ninyo. So, sa next na video naman, i-discuss ko sa inyo yung ibang features. Kapag natapos na natin, ano yung next na gagawin natin? Paano natin i-monitor yung students and paano natin yung other things na pwedeng gawin. Kung may mga questions po kayo, pakilagay po sa comment section sa baba para alam ko kung ano yung mga itatopic ko sa next video. Tignan nyo po, try nyo pong gawin muna ito kahit na dami lang po na course para pag-practicean nyo lang bago nyo gawin yung sarili nyong mini course or online course. And pagka matapos nyo, pwede nyo naman pong i-delete. Yan. By the way guys, if you want to do this as an online side hustle at talagang pagkakitaan nyo po, no, baka kailangan nyo pong mag-upgrade. Sa upgrade kasi ito, meron akong different plans. Yung plan po na initially is free naman po siya. Itong free po is free forever. So wala po siyang trial period. Free forever na po yan. Lifetime na po yan hanggang sa kung kailan nyo gusto. Meron siyang limit pero for this free plan, makakagawa ka na po ng sarili mong business, online course business, ganyan. So dito po yung mga limits niya, 2,000 contacts, ganyan, sales funnels, 3, yung courses po isa, and creator stores isa, and many more. Kung gusto nyo po na medyo mas mataas yung limit, yung creator po natin 1,200 per month po. So, meron na po siyang, pag sa course po, makakagawa ka na ng 5. Ito po, gawin mo to kung you are expecting po na magkakaroon ka ng mga business mga students na nagbabayad sa'yo. Kasi sulit naman po siya. Kunwari, kung meron kang
nag-e-enroll sa'yo ng student na nagbabayad ng 500 per month at kung tatlo sila, 'di ba, 5,000 per month na yon. Then what's 1,200 for that, 'di ba? And ang maganda nito kapag ka creator ka or sa pro ka na ito, meron akong direct na meron kang direct consultation with me. So pwede kitang turuan doon sa ginagawa mo. Ang maganda kasi makikita ko yung progress ninyo. Pwede kong makita kung may i-improve pa ba, ganyan. So pwede ko yung i-guide one-on-one. Pwede tayong mag-video call or sa chat. Meron din tayong group chat specifically for this mga upgraded people. Para matutukan ko kayo, ang purpose ko is kumita kayo ng mas malaki kesa doon sa monthly na binabayaran nyo sa akin. So, kunwari, kung nagbabayad ka ng 1,236, ang goal ko is at least times 10 yung binabayad mo doon sa magiging income mo, yung return of investment mo sa akin. Kung 3,416 per month, at least times 10, so 30,000 yung goal natin for your own income. Ganun po. Kasi ako, since nag-start ako, ito na yung second na source of income ko. Kahit nandito ako sa UK, hindi ko talaga binitawan yung paggawa ng course na mga online course. Yun na yung parang ano ko, bread and butter ko. So at least meron akong mga extra, 'di ba? So yun yung gusto kong ituro sa inyo if you want to make this serious. Dati nagpapabayad ako para magturo ng ganito, pero ngayon since this is my own platform, then kung mag-upgrade ka, then libre na yung tutorial ko sa iyo. Yan. So thank you for watching. I will make another video para naman po doon sa mga susunod na paggawa na topics about sa paggawa ng course. Yan. So thank you for watching. Comment down below kung ano yung mga gusto mong o mga hindi mo maintindihan, and then I will make another video for next time. Okay?